Hi, it's me again, your $1 trader. Kamusta po kayong lahat, guys? Yes, so let me just share to you my trade po last 2 days ago, and it took me 2 days po sa trade na to. Okay, so ito na. Share ko lang po si Ethereum. Ayan, so pababa na siya. Okay, si Ethereum is, ayan. So, bago ko siya na-trade, syempre, nag-chart muna ako. Ang ginawa ko dito is, tinignan ko is if nasaan po yung price niya. Okay? Nasa taas ba? Nasa resistance? Nasa support ba? Ayan. So, tinignan ko siya. Kung mapapansin nyo dito, meron siyang, nag-form siya ng head and shoulder. Shoulder, head, and shoulder. Yan. Next. Wait lang. And then, bumaba po ako sa 1 hour time frame. Yan. So, kapag nakita ko kasi siya na head and shoulder ganyan. Okay, nagkakaroon ako ng bias na okay, sell short tayo. Okay po? And then after that, bumaba ako ng 1 hour time frame. Yan. Dito, ito yung may resistance siya dito. And then dito, makita mo, meron din siyang resistance dito. Okay? And head and shoulder din yung pattern na nakita ko. This one, no? Yan. Okay, tapos nilagyan ko ng support dito. Lagi niyo pong tatandaan, every time na mag-chart kayo, ipitin niyo yung price niya kung nasan ba lagyan mo ng resistance at support niya. Okay po? And then after that, yung confluence ko pala dito po is, ayun nga, nakita ko nasa resistance siya. Okay, sell short, huwag magbabuy lang. Pag nasa resistance, antayin mag-break. If ever, magbuy lang, okay? And then after that, meron siyang divergence dito. Mapapansin niyo po. Ayan o. May divergence siya dito. Ayan, divergence dito. Tapos, dito. Ang ibig sabihin niyan is, possible na mag-reverse. Mag-reverse yung price niya. Okay, magre-reverse. Okay, so, syempre, hindi pa siya totaling bababa talaga. Kailangan muna natin ng isa pang confluence. Okay, yung una is nasa resistance. Pangalawa, meron siyang head and shoulder na nakita ko sa higher time frame niya, which is 4 hours. And then ngayon, yung pangatlo, meron siyang divergence. Yung divergence niya dito, meaning to say, bababa siya. Possible na bababa. Next, ang last na confluence niya is kung magbe-break ba siya sa support na ginawa ko, which is this one. Okay? So, anong nangyari is, nag-break siya. Nag-break po siya. Kung mapapansin nyo, itong break na to, yan, yung break niya to, dito ko siya inabangan. Okay? Nagabang pa ako. Like, dito ako nakapasok sa price na to, sa 2,650 yan ang price. Tapos, actually, yung aking, sorry, dito lang siya. Ayan, dito po. Hanggang 1.3% lang po ako. Yun yung kaya kong i-risk. Kasi, once na tumaas na siya, medyo malaki na yung para sa akin as a beginner. Siyempre, naayos pa natin yung emotions natin. Pero, so, dahil medyo matagal-tagal na din ako nag-trade, medyo naayos nga po yung emotions ko. Yes, sabi nga nila, it takes years to master your emotions, lalo na when it comes to trading. Okay? So, I hope kayo din. Siyempre, I know kayo din sa mga bagong trader dyan. Magiging okay din po kayo. Sa tamang panahon. Yeah. Okay, next. So, ayun nga. Nung pagka-break po niya, makikita mo yung pag-break niya dito. Ayan. Dito ko siya inabangan. Ayan. Nag-entry ako. Diyan. Okay. Tapos, ako po, dito ko siya inaabangan sa TP na to. Ayan. Kaso nga lang, ang nangyari is, nag-out na ako sa 2,497. Ayan. Out na ako dito. Kasi, syempre, nakikita ko na din siya na, pwede pa siyang bumaba, actually. Pwede pa niyang abutin itong TP area ko na to. Pero syempre, who knows, diba? Ito yung target ko. Yes, nakaplan siya. Pero, gusto kasing, kinuha ko na siya dito. Nag-close na ako dito sa price na to. Yun nga lang, syempre, parang, kahit hindi ko nasunod yung plan ko, parang gusto ko ulit mag-chart na bago. Like, aabangan ko siya ulit. Okay? Kasi depende naman po sa inyo yun eh. Okay? Siyempre, stick to the plan pa rin. Pero, sometimes kasi, depende sa situation. Yung ganun, sana maintindihan nyo. Sorry, ang hirap kong, ang gulo ko mag-explain. Okay, so ayan. So, this trade gave me a... Ayaw. Ayaw. Ito. Masaan na yun? This trade gave me... Ayan, 56%. 56.69%. Shorting ako, 10x leverage lang po. So, nag-open ako sa price na 2,647.53. And then,
Nag-close ako sa 2,497.94. Ayan. So, yung trade ko na to is October 31. Then, kahapon lang ako kumuha kahapon ako nag-close position. Yes, so ayun. Kaya lang po. Thank you sa panonood. Ay, wait. Meron pa si Bitcoin to yan. The Bitcoin. Share ko lang yung insight ko kay Bitcoin. Yan. Actually, dalawa yan. Ethereum at Bitcoin. Actually, si Bitcoin kasi, andito yung price niya. Ito siya, di ba? So, meron ako support dito. Ako, inaabangan ko po siyang mag-breakout. Which is nag-breakout siya. Hindi lang, tumuloy siya pababa. So, inaabangan ko siyang mag-retest dito. Nasa tuloy-tuloy siya. Pero ang nangyari is, nag-retest naman siya, which is, eto. Kaso nga lang, sobrang mabilis yung pangyayari, hindi ako nakapasok. Hindi po ako nakapasok ng shorting dito. Ayan, hindi ako nakapasok ng shorting. Dito sana. Ayan. So, ngayon, aabangan natin siya. Natanggal ko na dito. Ayan. So, aabangan natin siyang bumasag. Which is, bumabasag na siya. Okay, bumabasag na siya. Ayan. Once ito na-confirm na malaking candle na bumasag, abangan po natin siya ng retest. Ayan, baba. Pwedeng dito. Yung magiging TP area natin. Ayan. So, 1 hour ako nag-entry. Ayan. So, ayan. Confirm natin. Kasi ganun yung akin. Ganun yung strategy ko po. Ayan. So, kasi, for example, ito. Bumababa siya, di ba? Pagkababa niya, confirm niya, basta may malaking candle na lumabas dito sa support natin dito. May malaking candle. Okay, abangan natin ng retest pupunta dito. Kasi, tapos, kailangan may weak rejection siya dito and then close ng candle. Okay? Tapos, if ever na mag-retest siya dyan, kung mapapansin nyo, head and shoulder. Ayan. So, magiging head and shoulder pattern siya. Meaning to say, bababa talaga yung price niya. Okay? So, ayun lang. So, ako, antayin ko siyang pumasag. Tapos, entry tayo. Sana, ganun yung mangyari. Pero depende. Alam nyo naman po, volatile yung, natin, yung market. Pero ayun lang. Sige po, thank you so much po. This is your $1 trader. Again, sana may natutunan po kayo. Sana meron. If ever na may tanong po kayo, you can message me. Kung gusto nyo lang pa-help, you can also message me po. Okay? Thank you.